Ang kwentong ito ay umiikot sa mundo ng wanted na si Nomura Yutaka, leader ng beast gang na si Dano, at ang pagnanais ni Ishimoto na maging #1 gangster ng Hiroshima, Japan. Sa pamamagitan ng pagtatraidor at hindi patas na paglaban ay aabutin ni Tsukasa ang pangarap na ito, subalit ating alamin kung paanong ang tunay na pagkakaibigan ang magiging hadlang upang wakasan ang kasamaan ni Tsukasa sa movie na pinamagatang Bad Boys. Sa umpisa ng movie ay nakita ng isang matanda ang wala ng buhay na lalaki. Ang lalaking iyon ay si Shiro na uncle ni Sakata Makoto, dahilan upang labis na malungkot ang kanyang ina. Dumating ang mga pulis at inimbitahan ng mga ito si Makoto sa presinto dahil hinahanap ng mga ito si Yutaka. Hindi mahanap ng mga pulis si Yutaka at nakita ng mga ito ang fingerprint ni Yutaka sa crime scene. Matalik na magkaibigan si Makoto at Yutaka kaya't hindi maipaliwanag ni Makoto ang kanyang nararamdaman. Samantala sa mataong lungsod ng Hiroshima ay makikita ang noon ay nagtatagong si Yutaka. Sinubukan niyang iwasan ang mga pulis at tumungo siya sa hideout ng beast gang upang hanapin si Dano. Inakala ni Yutaka na miyembro ng beast si Dano, ngunit nagalit ang isang lalaki dahil ito ang kanilang leader. Ngunit malakas itong si Yutaka, kaya't iniwan niyang namangha ang mga miyembro ng beast. Doon ay nasundan ng pulis si Yutaka, kaya't nagmadali siyang tumakbo papalayo. Sa kabilang dako ay makikita naman ang leader ng Black Military Power Beast na si Dano patungo sa isang lugar ng kaguluhan. Doon ay makikita ang tauhan ni Dano na si Ishimoto na walang awang binubugbog ang napagtripan nito sa bar. Natigilan si Ishimoto nang dumating ang kanilang leader at tinatanong kung anong ginagawa nito. Tinanggal ni Ishimoto ang kanyang uniform at sinabing sumali siya sa beast upang mambugbog ng mga tao. Subalit nakipagkasundo si Dano sa mga kalabanggang kaya't tila naboboring na si Ishimoto na walang nagaganap na mga labanan. Sinugod ng mga tauhan ni Ishimoto si Dano, ngunit gaya ng inaasahan sa isang leader ng gang ay hindi siya umatras sa laban. Hindi iniinda ni Dano ang mga hampas at pinatumba ang mga kalaban. Ngunit sinabuyan ng gasolina ni Ishimoto si Dano at nagbanta itong susunugin siya. Walang pakialam si Ishimoto dahil ang kailangan lamang niya ay manalo kahit sa anong paraan. Dumating si Kazu kasama ang beast gang ngunit itinapon na ni Ishimoto ang lighter, buti na lamang at naiwasan ito ni Dano. Nagsimula ang sunog at tuwang-tuwang tumakas si Ishimoto na tila nababaliw na sa kalsada. Hindi inaasahang mababangga ni Yutaka si Ishimoto at natigilan si Ishimoto sa kanyang nakita. Wala nang matatakbuhan si Yutaka kaya't nagtago siya sa isang kotse. Papalapit na ang pulis nang buksan ni Ishimoto ang isang pinto at tinulungan nito si Yutaka. Si Tsukasa naman ay masayang naghihintay ng kanilang pagkain nang dumating si Hiro ng Knights Gang. Muntik nang mapikon si Tsukasa, buti na lamang at naawat ito ng kanyang kasama. Nang kakain na ay nilagyan ng maraming pampalasa ni Hiro ang pagkain ni Tsukasa dahilan upang hindi na mapigilan ang dalawa. Nagpatigasan ng katawan ang dalawa at parehong naghahamonang ibigay ang kanilang makakaya. Bumagsak si Hiro, ngunit sa pagbangon nito ay malakas na sipa ang binigay kay Tsukasa. Dumating ang isang pulis at pilit nitong pinapakain sa dalawa ang pagkain ni Tsukasa. Nagkaroon ng pagkakataon kaya't nagmadaling tumakas ang tatlo. Sumunod na eksena ay nakita sa balita ng pulis na si Shinada ang nangyari kay Shiro. Tinawagan siya ng kanyang superior at agad na pinapunta sa isang kaguluhan. Tila nagsasawa na si Shinada sa mga ginagawang gulo ng mga gang. Habang naglalakad sina Hiro ay nakasalubong nila ang grupo ni Ishimoto. Inakala ni Hiro na magkakaroon ng digmaan ang Knights at Beast, ngunit ito ay ang bagong grupo na tinawag ni Ishimoto na Crazy Union. Dagdag pa ng mga ito nakakampi nila si Yutaka, kaya't nagulat si Hiro sa pagbabalik ng isa sa matapang na gangster. Niyaya ni Ishimoto si Hiro na sumanib sa kanila, ngunit isang suntok ang kanyang natanggap. Sumugod ang mga Crazy Union upang pulbusin ang tatlong Knights, ngunit pumalag ang tatlo. Hindi madaling kalaban si Hiro at nagawa nilang tumakbo papalayo sa kalaban. Sa kasamaang palad ay na-corner sila at muling inulit ni Ishimoto na dahil nagbalik na si Yutaka ay bubuwagin nila ang lahat ng gang. Muling sumugod ang Crazy Union, ngunit sa pagkakataong ito ay napatumba na ang dalawang kasama ni Hiro. Patuloy na lumalaban si Hiro, ngunit nauubusan na rin siya ng lakas. Lumapit si Ishimoto at tuluyan nitong pinatulog si Hiro. Agad na kumalat ang balita tungkol sa Crazy Union at maging si Tsukasa ay nagulat nang malamang kasama ng mga ito si Yutaka. Hindi makapaniwala si Dano na bumalik na si Yutaka, ngunit ito lamang ang may kakayahan upang bumuo ng malaking gang at hindi si Ishimoto. Habang naglalakad si Dano ay nakita niyang binubugbog ang isang lalaki
at narinig niyang utos ito ni Yutaka. Agad niyang tinulungan ang lalaki, ngunit hindi sinabi sa kanya kung nasaan si Yutaka. Sa nakaraan ay makikitang nagpaalam si Yutaka sa kanyang mga kasama sa bahay ampunan upang mag-aral ng judo. Nang magising si Yutaka, ay nasa bahay siya ni Ishimoto. Nais nang umalis ni Yutaka, ngunit pinigilan siya ni Ishimoto at iginiit na binuwis niya ang sarili upang iligtas si Yutaka sa mga pulis. May utang na loob si Ishimoto kay Yutaka sa nakaraan, kaya't nais lamang niyang suklian ito. Ngunit hindi talaga ito ang pakay ni Ishimoto dahil gagamitin niya ang pangalan ni Yutaka upang bumuo ng sariling gang. Sumunod na araw habang mag-isang naglalakad ay pinaligiran si Dano ng Crazy Union. Dumating si Ishimoto, sakay ang kotse at sinagasaan nito si Dano. Bumangon si Dano at naiwasan niyang maatrasan ng sasakyan. Tumakbo papalayo si Dano dahil hindi na niya kayang lumaban hanggang sa muli siyang banggain at mahulog sa dagat. Nagdiwang si Ishimoto at Crazy Union sa pag-akalang tuluyan nilang napatay si Dano. Upang masiguro ang tagumpay ay alam ni Ishimoto na kailangan niyang ipahuli sa pulis si Yutaka. Nakita ni Yutaka ang paparating na mga pulis at pinasok ni Shinada ang bahay. Nakalabas na ng bahay si Yutaka at muli siyang tumakas. 2 taon na ang nakakaraan ay makikita si Dano na nakikipagsuntukan sa loob ng tren. Sadyang mahilig na sa gulo si Dano at kayang-kaya niyang pabagsakin kahit grupo ang kalaban. Palagi siyang dinadampot ng mga pulis kung saan ay nakilala niya ang isa ring basagulerong si Yutaka. Isang araw ay muling napasabak sa away si Dano at sinusubukan nitong tumakas sa mga kalaban. Naglabas ng patalim ang isang lalaki, buti na lamang at dumating si Yutaka at napigilan ang kalaban. Nasugatan ang kamay ni Yutaka, ngunit tumakas na rin ang kalaban. Mula noon ay naging magkaibigan ang dalawa. Nakita si Yutaka ng kaibigan niyang si Satoru at niyaya nila si Dano na sumama sa kanila. Sinama ng dalawa si Dano sa bahay ampunan kung saan sila nakatira at nagalit si Tomomi nang makitang may sugat ang mukha ni Yutaka dahil sa away. Lumalim ang pagkakaibigan ni Dano at Yutaka kung saan ay nakwento ni Yutaka na nais niyang mag-aral ng judo. Si Dano naman ay nais makilala sa Hiroshima bilang pinakamalakas na gangster. Hindi magkasundo ang dalawa dahil pareho nilang nais maging pinakamagaling sa Hiroshima. Sinuntok ni Dano si Yutaka kaya't isang malakas na suntok rin ang kanyang binigay. Muli silang nagpalitan ng suntok at natawa na lamang dahil nakikita nilang marami silang pagkakapareho. Balik sa kasalukuyan kung saan ay makikitang nakaligtas si Dano sa pagkalunod habang kitang-kita naman ni Yutaka na tumungo kina Tomomi ang mga pulis upang hanapin siya. Napansin rin ni Tomomi na laging late umuwi si Satoru dahil kasama ito sa Crazy Union. Binalita ni Satoru kay Ishimoto na nakatakas si Yutaka, bagay na hindi nito nagustuhan. Dahil napatumba na nila si Hiro ng Knights Gang at Dano ng Beast ay si Tsukasa naman ang isusunod nila. Dagdag pa ni Satoru na handa siyang patayin ang kaibigang si Yutaka kung papayag si Ishimoto na gawin siyang kanang kamay. Pumayag si Ishimoto at pagkatapos ay umalis na ito. Tinipon ni Tsukasa ang kanyang gang at dumating si Kazu ng Beast. Binalita ni Kazu na hindi nila mahanap ang kanilang leader, kaya't binalaan nito si Tsukasa tungkol sa Crazy Union. Nais nang umatake ng gang ni Tsukasa, ngunit ayon kay Kazu, ay mas marami na ang Crazy Union, kaya't kailangan nila ng plano. Umalis si Tsukasa at pinuntahan nito sa hospital si Hiro na nagpapagaling mula sa pagbugbog ng Crazy Union. Pinuntahan naman ni Dano ang kanyang sensei na mula nang magkakilala sila ni Yutaka, ay naging tagapayo na nila. Hinayaan pala nitong maglaban si Yutaka at Dano upang pagbigyan na maipakita kung sino ang mas malakas. Nais malaman ni Dano kung bakit nagbago si Yutaka at kung bakit ito hinahabol ng mga pulis. Sa kabilang dako naman ay sinubukang patayin ni Satoru si Yutaka. Malaki pala ang paghanga noon ni Satoru kay Yutaka, ngunit ngayon ay napalitan na ito ng pagkamuhi. Tinanggap ni Yutaka ang mangyayari, ngunit hindi siya tinuluyan ni Satoru bagkus ay nakiusap ito sa kanyang gumising sa katotohanan. Hindi naniniwala si Satoru na pinatay ni Yutaka si Shiro, at sinabi rin nitong ginagamit ni Ishimoto ang kanyang pangalan upang magkaroon ng malaking gang. Umalis na si Yutaka, ngunit sinundan pala siya ni Ishimoto, kasama ang Crazy Union. Pinaligiran ng gang si Satoru, habang ang iba naman ay sinundan si Yutaka. Napadaan roon si Tsukasa at nakita niya ang mangyayari. Umiwas sa gulo si Yutaka, ngunit pumagit na si Tsukasa sa kaguluhan. Hinarap ni Tsukasa ang mga kalaban, at nang magkaroon ng pagkakataon, ay isinakay niya si Yutaka sa motor. Sa kabilang dako naman ay makikita ang noon ay bugbog saradong si Satoru. Nakilala ni Shinada si Tsukasa at Yutaka, kaya't agad nitong hinabol ang dalawa.
Sinabi ni Shinada na isuko si Yutaka, ngunit mas lalong binilisan ni Tsukasa ang pagpapatakbo. Ikinuwento naman ng sensei na tumungo ito sa Osaka kung saan ay nakita niyang nagbagong buhay na si Yutaka. Sineryoso nito ang pag-aral ng judo at naging matalik na kaibigan si Sakata. Nalaman ni Yutaka na may sakit ang ina ni Sakata at nakilala ang uncle nitong si Shiro. Sa kabila ng kahirapan at sakit na dinaranas ng ina ni Sakata, ay pilit na humihingi ng pera si Shiro sa babae. Napansin ni Yutaka na binabaling ni Sakata ang problema sa pagjudo at madalas rin niyang makitang mag-isa ito. Malaki na pala ang pagkakautang ng ina ni Sakata, ngunit binigyan pa rin ito ng pera si Shiro dahilan upang magdesisyon si Sakata na tumigil sa pag-aaral. Hindi pa nakontento si Shiro at muli itong humingi ng pera dahilan upang makasagutan ito ni Sakata. Nang gabing iyon ay tinawagan ni Sakata si Yutaka upang may mapagsabihan ng sama ng loob. Dito ay nakita nila ang lasing na si Shiro at pinagyayabang nito sa kausap sa telepono kung gaano niya kadali nakuha ang pera. Agad na sinuntok ni Yutaka si Shiro at binalaan itong papatayin kapag hindi tinantanan ang mag-ina. Paalis na ang dalawa nang sabihin ni Shiro na maganda sana ang buhay ng ina nito kung hindi siya ipinagbuntis. Sinubukang pigilan ni Yutaka si Sakata, ngunit pinagsusuntok nito si Shiro hanggang sa mahulog sa tulay. Patay na si Shiro at hindi malaman ni Sakata ang gagawin. Wala nang makakasama ang ina ni Sakata kapag nakulong siya, kaya't sinabi ni Yutaka na siya ang aako sa kasalanan. Lahat ito ay pinagtapat ni Sakata sa sensei, ngunit wala itong magagawa sa desisyon ni Yutaka. Sinabi ng sensei na hindi pa nanalo si Dano laban kay Yutaka, kaya't inamin ni Dano na mas malakas talaga sa kanya si Yutaka. Nagawang iligaw ni Yutaka at Tsukasa ang mga pulis at nakitang may tama sa hita si Yutaka. Ikinuwento ni Yutaka na nagdesisyon na siyang sumuko sa pulis, ngunit nagbago ang kanyang isip at tumakas. Nais muna niyang humingi ng tawad kay Dano at sa mga kasama niya sa ampunan, ngunit hindi pa niya nakikita ang mga ito. Nakiusap si Yutaka na ihatid siya sa malapit na istasyon ng pulis, ngunit isang tawag ang natanggap ni Tsukasa. Inabutan niya ang kanyang mga tauhan na nilusob ng Crazy Union sa kanila mismong hideout. Isinulat rin ng mga ito ang kanilang grupo sa salamin, bagay na lalong ikinagalit ni Tsukasa. Bilang leader ay haharapin ni Tsukasa ang Crazy Union, ngunit alam ni Yutaka na mabubugbog lamang ito. Mag-isang tinungo ni Tsukasa ang Crazy Union at hinamon niya si Ishimoto. Dumating rin si Dano, bagay na ikinatuwa ni Ishimoto, at inutusan ang tauhan na bugbugin ang dalawa. Ngunit dalawang leader ng malakas na grupo ang kaharap ng Crazy Union, kaya't hindi ito naging madali. Pinapanood ni Ishimoto ang nangyayari habang ang kanyang mga tauhan ay bumabagsak sa kamay ni Tsukasa at Dano. Samantala nahanap naman ni Tomomi si Yutaka at naniniwala ang babae na inosente si Yutaka. Muntik nang mabangga si Tsukasa, buti na lamang at nakaiwas ito. Umakyat naman sa sasakyan si Dano habang hinampas ng malakas ni Ishimoto si Tsukasa. Sa oras na iyon ay dumating na si Yutaka, kaya't umalis na si Ishimoto upang hayaan ang kanyang mga tauhan. Inutusan ni Dano si Tsukasa na sundan si Ishimoto at kasama si Yutaka ay pinasok nila ang hideout. Marami pang kalaban sa loob at sinalubong ng mga ito ang dalawa sa hagdan. Tila hindi maubos ang mga tauhan ni Ishimoto at ngayon ay kaharap na nila ang kanang kamay ni Ishimoto. Hindi makapasok sa loob ang mga tauhan ni Ishimoto dahil tila pader na nakaharang si Dano. Sa oras na nanghihina na si Dano ay dumating na rin ang Beast Gang kasama ang mga Knights Gang upang tapusin ang Crazy Union. Isang madugong sagupaan ang naganap at makikitang malapit nang maubos ang kalaban. Malakas din ang nakaharap ni Tsukasa dahil mas malaking tao ito sa kanya. Sunod-sunod na headbutt ang binigay ni Tsukasa at tinapos niya sa isang flying kick. Nakarating sa itaas si Yutaka kung saan naghihintay si Ishimoto at inutusan ang kanyang mga tauhan na bugbugin si Yutaka. Ngayon ay pinakita ni Yutaka kung bakit siya ang tinawag na number 1 ng Hiroshima. Ngunit biglang lumapit si Ishimoto at hinampas ng bat si Yutaka. Tila nababaliw na naman si Ishimoto habang binubugbog ng mga tauhan niya si Yutaka. Muling bumangon si Yutaka, ngunit agad siyang hinampas ni Ishimoto at inupuan ang nanghihina niyang katawan. Hindi pa ito nakontento at pinagbalingan ang kanyang mga tauhan. Inutusan ni Ishimoto ang kanyang mga tauhan na bugbugin pa si Yutaka, ngunit ayaw nitong sumunod. Muling bumangon si Yutaka at sinangga niya ang hampas ni Ishimoto. Isang suntok lamang ay bumagsak na ang mahina rin naman palang si Ishimoto.
Wala nang nais sumunod kay Ishimoto at pumasok na rin ang mga kasama ni Yutaka. Nagtakbuhan palabas ang mga Craze Union at naiwang mag-isa si Ishimoto. Muling sinuntok ni Yutaka si Ishimoto kaya tuluyan na itong nawalan ng malay. Sinuntok naman ni Dano si Yutaka at ngayon ay paparating na ang mga pulis. Sinabi ni Dano na tumakas na sina Tsukasa kaya't nagmadaling umalis ang mga ito. Alam ni Shinada na naroroon si Yutaka kaya't ito ang pakay nila. Nakita ni Tsukasa na hindi kasama ni Dano si Yutaka kaya't nagalit ito. Nais bumalik ni Tsukasa ngunit pinigilan ito ni Dano dahil nagdesisyon na si Yutaka na pagbayaran ang pagpatay kay Shiro, ang kasalanang kanyang inako para sa isang kaibigan. Dito po nagtatapos ang video at kung nagustuhan nyo ay maaari kayong mag-iwan ng like para makatulong sa channel. Salamat sa panunood at hanggang sa muli.